walang lusot ang may atraso. Ang mga resibong nakalap ngayong hapon. Sa paglantad ni Dondon Patidongan alias Totoy sa publiko, personal niyang ipinakita at ipinaliwanag sa resibo ang iba't ibang ebidensya na ayon sa kanya ay makakapagpatunay raw sa totoong kwento sa likod ng pagkawala ng mga sabungero. Mula sa mga pulis na sangkot daw sa pagpatay. So yung 2 million na yan yung monthly niya ni Lieutenant Colonel Blanc. Siya yung team leader para doon sa kumukuha ng mga missing sabungero. Di umano'y peking pasaporte na naging daan daw ni Patidongan para pansamantala siyang makaalis ng bansa. At pati ang tangkang pagpatay sa isang dating kapitan na pinlano raw mismo ng kanilang grupo. Kita niya may tama yung dashboard, puro patusok direct talaga sa driver. Ang eksklusibo kong panayam sa dating kapitan kasama ang resibo. Mamaya na! Ano man reklamo, bibigyan tugon. Bawat hinaing at problema, hahanapan ng solusyon. Ito ang bago ninyo sandigan, hindi palalampasin ang mga tiwali at maling gawi. Dito, walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Magandang hapon, ako po si Emil Sumangil. Sa meron o sa wala, sa mga pinakawalang pakayag ni alias Totoy na eksklusibo niyang isinawalat sa akin at sa GMA Integrated News, tila nagsimula na ang sultada ng iba't ibang panig na di umano'y sangkot sa issue ng mga nawawalang sabungero. Saang panig ang liyabado at saang panig ang dehado? Taong 2013, umusbong ang electronic sabong o e-sabong. Lalo pa itong tinangkilik noong 2021 nang matigil ang derby sa mga sabungan dahil sa pandemya. Sa taon din kasing ito nakapagrehistro ang mahigit 70 websites ng e-sabong sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Isa ang Manila Arena sa kilalang sabungan kung saan araw-araw sumusugal ang daang-daang mananaya sa meron o sa wala. Pero kalaunan, hindi lang ito lugar ng pagsusugal sa swerte. Dahil ang ilan, tila minalas at bigla na lang daw naglahong parang mga bula. Mula 2021 hanggang 2022 na resibuhan ang pinagkikinalaang pagdukot sa ilang mga sabungero. April 2021, makikita ang lalaking ito na binibitbit palabas ng isang sabungan sa Santa Cruz, Laguna. Kinilala siya bilang si Michael Bautista, service driver ng mga sabungero. Mga 9 siguro, 9 to 10, tumawag naman po yung amo niya. Sabi sa amin na nahold nga raw po ang kuya ko. Napagbintangan nata na nanyonyope. Ang tsope ay isang paraan ng pandaraya sa sabong. Nung pumunta na nga kami doon, nakapasok naman kami sa sabungan. May pumigil po sa akin na isang security. Sabi niya, anong ginagawa mo dyan? Bakit ganito? Buong Laguna po, iniikot ko yan. Mga punerarya, piniikot ko na po. Lahat po ng kulungan, inikot ko po yun. Gabi naman ng January 13, 2022, sunod-sunod na lumabas ang 8 sasakyan mula sa Manila Arena. Kasama na rito ang puting FX. Nasakay raw ang 6 na lalaki na taga Tanay Rizal. Ito na raw ang huling beses na nakita sila. Mula April 2021 hanggang January 2022, mahigit 30 sabungero pa ang naiulat na nawawala. Hindi na sila nakauwi sa kanilang pamilya sa Bulacan, Laguna, Batangas at Maynila. Ang kabuang bilang umabot na raw sa 34. At ang last known location ng karamihan, mga sabungan. Dahil sa nakaalarmang pagdami ng mga nawawalang biktima, inimbestigahan ito sa Senado. Sa 71 registered e-sabong websites noong 2021, 47 rito pagmamay-ari ng Lucky 8, StarQuest Incorporated. Isa sa investors ng korporasyon ang business tycoon na si Atong Ang. March 2022, ipinatawag siya ng Senado sa pagdinig ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs. As Lucky 8, owner of Lucky 8, parang
ginano nyo na guilty eh. Hindi naman trial by publicity, papatunayan ko sa inyo na may conspiracy rito. Okay? Wala kami kinalaman dyan, patutunayan ko sa inyo conspiracy. Kung talagang guilty kami, talaga ititigil ko to. Patutunayan ko rin sa inyo na ayaw ko ng mga yung dahas-dahas dito. May 2022, pinatigil na ni dating Pangulong Duterte ang lahat ng isabong operation sa bansa. Isabong will end tonight, bukas. Makalipas ang mahigit kalahating buwan, November 2022, kinasuhan ng Department of Justice ang 3 pulis para sa pagdukot di umano kay isabong Master Agent Ricardo Lasco sa Laguna noong August 2021. Habang ang iba pang mga missing na sabungero patuloy naman daw iniimbestigahan ng PNP. Pero ang bilang na 34 na nawawalang mga sabungero nagbago nang basagin ng isang alias Totoy ang kanyang katahimikan Hunyo nitong taon. Sa mga pamilya na nawawalan sa bangero, hindi lang yan 34, mahigit 100 yan. Nagpakilala sa akin si alias Totoy bilang dating Head of Security ng Farms at Cockpit Arena na pagmamay-ari ng business tycoon na si Charlie Atong Ang. Lahat ng sekreto, lahat ng confidential, sa akin niya binabato. Sa isa sa mga panayam niya sa resibo, walang alinlangan niyang ipinakita ang ilang vouchers. Patunay raw ang mga ito sa ibinabayad sa mga sangkot sa pagkawala ng mga sabungero. Sa ibaba ng papel, nakasulat ang halagang 2 milyong piso. Ang tumanggap daw sa pera na ito, isang Lieutenant Colonel ng Philippine National Police. Ito yung 2 million na yan, yan yung monthly niya ni Lieutenant Colonel. Pag sinabing team leader, siya yung pinakamataas na ranggo sa mga pulis. Kasi yung sa pababa, yun ang mga inuutosan niya. Inuutosan po. Para doon sa kumukuha ng mga missing sabungero. Sa isa pang voucher, 200,000 piso naman daw ang ibinayad sa isa pang colonel. May alam din siya pero mayroon siyang monthly na 200 na wala siyang ginagawa. Kalahating milyong piso naman daw ang bayad para sa Intel Miscellaneous. Ito, sinabing Intel Miscellaneous. Halimbawa, nung March 16, merong sinumpi, merong kinatay sila. Nabukasan, yung 500. Yun na yun. Ang lahat daw ng pera na nakalaan para sa mga payola na ito, galing di umano sa kanyang amo. Paano mo inihahatid yung pera? Minsan, kinukuha direkta sa opisina. Minsan, kinukuha dito sa akin. Yung lately na binigay ko na yung number ni Mr. Atong Ang na silang dalawa nag-uusap, pinapakuha na lang doon sa opisina ni Atong Ang. Kaya putol-putol yung mga butcher na nasa akin. Ano ang resibo at patunay mo na pwedeng ipakita sa amin na makakapagsabing si Atong Ang mastermind? Katulad niyang butcher na yan, yung butcher na 500,000, kinukuha ko yan doon mismo sa mga anak niya. Pag nagpapatrabaho kayo ng dukot tsaka patay, may binaboucher din yun? May bayad yun? Ayun, yun na nga yung bayad. Pinangalanan din ni Dondon ang isa sa mga miyembro umano ng Alpha Group, ang artista na si Gretchen Barreto. Alam niyo naman na kasama ni Mr. Atong Ang yan at saka Alpha yan. Pag sinabing Alpha, doon sila, kasama sila sa nag-meeting-meeting. Kasama siya sa pumayag na walain yung mga sabungero. Sinubukan ng resibo na kunin ang panig ni Barreto. Pero ayon sa kanila, hindi na muna sila magsasalita habang umuusad ang investigasyon. Pero sa nauna ng panayam sa GMA Integrated News, mariing itinanggi ng kanyang abogado ang mga paratang ni Patidongan. We deny it. She denies it. Wala siyang kinalaman doon, wala siyang ginawa, wala siyang sinabi that connects with the disappearance of the Sapungeros. Ang malaking tanong, ano nga raw ba ang dahilan kung bakit pinaliligpit ang mga sabungero? Ayon sa kwento ni Dondon, pangchochopi raw ang rason kung bakit dinudukot at pinapatay di umano ang mga sabungero. Yung chope kasi na yan, para alam nyo, pipilayan yung manok, tapos dito pupusta sa akin. Klarong-klaro na panalo na dito, gawa ng
Pilay na itong kabila eh. Oras na mabuking ang pandaraya, dito na raw iniuutos at nagaganap ang karumal-dumal na pagpapaligpit sa mga biktima. Yung paraan ng pagpatay, barel, saksak, Nalagyan ng Taiwan, inikot-ikot na lang yan parang garote. Yes, hanggang sa makaihi na yung tao, yun na yung nangyayari. Eh, ba't kailangan paggilitan? Para hindi lumutang, para yung dugo daw, para lulubog daw talaga. Pagkatapos pagkakatay, ilagay nila yan sa tabla na nakahiga, lagyan ng buhangin sa ilalim, tatalian nila ngayon yan. Saka hinuhulog na lang doon sa gitna. Saan dinadala yung mga patay? Sa Talik, yung sa Talisay, Batangas. Anong pwedeng mong maging patunay na ganito nangyayari? Siyempre, sa daming nawala, paano? Mapatunayan natin dahil hindi naman natin nakikita yung tao. Yung 110 na missing sa Bugiro. Pero ang lahat ng lumabas sa bibig ni Dondon, mariing pinabulaanan ni Atong Ang. Nagtungo ang negosyante sa Mandaluyong Prosecutor's Office para magsampa ng mga reklamo laban kay Dondon Patidongan. Kabilang na ang conspiracy to commit attempted murder with violence against or intimidation of persons, grave threats, grave coercion, slander and incriminating against innocent persons. Wala kami kinalaman lahat dyan. Masyado na kami bugbog. Kailangan na kami lumabas. Kailangan kami lumaban eh. Puro side lang yan, naririnig nyo. Ngayon, gusto ko lang at least maging transparent lang na andito na ako. Gusto ko lumabas lahat ng katotohanan. Tingnan nyo na lang. Isang tao na nagsasalita against sa aming mga dissenting tao doon. Mag-isip ka doon. Kaya na magsinungaling. Tinuring kita parang anak ko eh. Hindi ko alam na ganyan kakasama. Pati ako, papatayin mo pa, kikidnapin mo pa ako. Kailangan ko ng proteksyon na ng sarili ko na yan. Tsaka ang grupo namin kawawa na kayo masyado. Pero ang buwelta ni Patidongan, si Ang di umano ang may masamang balak sa kanyang buhay at pinilit pa raw siya nitong bawiin ang lahat ng kanyang naging pakayag. Ang pinakamasama nun, pinapapatay na ako. Tanggap ko na sana na ako lang. Dinamay na pati pamilya ko. Sa totoo lang, gusto akong bayaran ng 300 million to 500 million para baliktarin ko lahat ng sinasabi ko. As early as February, bago siya gumawa ng affidavit, may telephone call kami dito na nag-extort talaga. Hinihingan ako ng 300 million para wag daw ko idamay doon sa kaso nila. Kasi sila ang may kaso, hindi naman ako eh. Sa gitna ng pagsasabong ng dalawang panig, labis na pigati ang hatid nito sa mga pamilya ng nawawalang mga sabongero. Hindi ko lang malaman kung nasaan ang anak ko, kung anong ginawa nila. Wala na po tayong pag-asa na mabuhay pa ang anak nyo dahil wala na siya. Pasensya na kayo, Nay. Ano pa ba? Sila o mga patay na? Kung ako tatanungin sa ngayon, mukhang malabo na buhay pa sila. Naku, Diyos ko! Salamat. Diyos ko! Nasaan yung anak ko? Kahit buto ng anak ko, kukunin ko pa, babawiin ko. Pero para kay Ryan, kapatid ng isang nawawalang sabongero na si Michael Bautista, malaking tulong daw ang paglantad ni alias Totoy sa matagal na nilang inaasam na investigasyon. Hindi ko na inisip yung kung ano yung nangyari dun sa kapatid ko. Ang inisip ko na lang, eto na yung liwanag, eto na yung pagkakataon namin para mapatunayan talaga at magkaroon ng hustisya yung kapatid ko. April 27, 2021, huling beses na nakita ni Ryan ang kanyang kapatid na si Michael Bautista. Bago po siya pumunta sa sabungan, ako pa po naggupit sa kanya. Sabi niya, Tol, gupitan mo naman ako kasi may may ihatid ako sa sabungan. Ang pinakahuling chat niya sa akin, Tol, last fight na namin, pauwi na kami. Sa sumunod na mga buwan, may nagpadala raw kay Ryan ng video kung saan makikita ang isang lalaki na bitbit ng dalawa pang lalaki. Palabas sila ng sabungan sa Santa Cruz, Laguna. Pagkakita ko pa lang, kasi siyempre ako po nagupit sa kanya eh. Nakita ko po yung buhok niya, tapos yung suot niya, tugman-tugma po dun sa daladala niya. Ang mga naiwang anak daw ni Michael, walang alam sa masamang kutob ni Ryan.
Ang iniisip lang nila, ang papa nila, pinag-alaga lang na manok ng mga tao doon. Balang araw, papakawalan din. Tapos iniisip nila na babakasyon lang. Nito lang Martes kasama ang resibo. Personal na nakilala ni Ryan si Don Don alias Totoy. Tapos puso po ako nagpapasalamat Sa sa inyo. sinda. Kayo po talagang Wala. Ito nga sabi ko dito, laban ng buong pamilya ko at laban ng pamilya ng Missing Sabongero. June 2021, inambush ang isang barangay chairman habang nagmamaneho sa Calamba, Laguna. Ang buong pangyayari nakuna ng CCTV. Makikita ang sunod-sunod na pagbaril ng dalawang lalaki sa pulang SUV pero ang biktima Sabi na, buhay pa eh. himalang nakaligtas. Nang makapanayam siya ng GMA Integrated News noon, wala raw siyang alam kung bakit may nagtatangka sa kanyang buhay. Yung tungkol po sa droga siguro na marami po kasi akong pinahuli rito. Kung yun naman po ang dahilan, kung minasagasaan man ako sa kanila, hindi ko po yung pinagsisisihan. Makalipas ang mahigit 4 na taon, nahanap ng resibo ang biktima na kinilalang si Arvin Mangiat na isa ng konsehal ngayon sa Calamba. Nagpaunlak siya ng panayam sa amin. Nagiging malinaw na raw kung sino-sino ang maaaring nasa likod ng tangkang pagpatay sa kanya. Ang nasa isip ko agad noon, high value target, HBT pa rin. Kasi before the ambush, alam ko na nilagay nila ako sa HBT. Wala akong maisip na dahilan, ba't nila ako nilagay sa HBT? Actually, yung isang lieutenant colonel na ngayon, dati parang kapitan pa siya noon. Nung panahon na yon, sila ang operatiba. Sila ang nakaupo noon. So alam ko na sila ang tumatrabaho sa HBT. After nung ambush sa akin, talagang suspect ko noon, yung mga operatiba ng Laguna. Si Patidongan hayagang inamin sa resibo na naging bahagi raw siya ng pagpaplano para patayin ang dating chairman na isa rin palang master agent ng Isabong noon. Yun ngayon, yung time na mayroong isang tao na talagang malakas mangsupi, namimili ng manok, parang siya ang napagbintangan na tao niya yung ano na yon. So, sa madaling salita, inutos din ni Mr. Atong yan. Alam niyo kung paano in-ambush. Alam niyo po na during planning pa lang, alam niyo yung ginagawa. Oo, planning pa lang. Kaya nga sinabi ko sa kanya, pare pasensya ka na. Kausap ko yan actually. Lumapit yan sa akin. Sa mga litratong nakapost sa social media page ng konsehal noong April 2020, makikitang kasama niya ang negosyante sa isang farm visit sa Sinuloan, Laguna. Ang naging kaugnayan ko lang sa kanila, dun sa pagiging master agent ko, minsan akong nakakasama na Mr. Atong Ang. Kasama ko nga yung isang member ng Alpha kasi yun talaga, doon talaga ako malapit. So minsan naaya ako sa Manila Arena, tapos may pagkakataon na sa inuman. And then nung time na yun, naalala ko nga na merong isang taga-Calamba na ang sabi, nakatakas siya doon sa mga inabdak ng mga manyonyupe. Hanggang sa lumapit nga sa akin, yung asawa, nahingi ng tulong daw yung mister niya. So sabi ko, sige, di subukan ko. So kinontak ko yung kaibigan ko na member ng Alpha. Sinabi ko na may humihingi ng tulong. Ang naging sagot naman sa akin, pare, mahirap ilapit kay Boss Atong yan kasi baka mapaghinalaan pa tayong kasabwat niyan. Ayon sa konsehal, makalipas ang 4 na taon, handa na siyang ibunyag sa mga otoridad ang pangalan ng mga pulis na di umano'y inutusang patayin siya. Kung talaga may kinalaman si Mr. Atong Ang sa ambush sa akin at kung sino man ang may lumabas pa na iba pa na kasangkot, hindi ako magdadalawang isip na mag-file ng kaso laban sa kanila. Sa ngalan ng patas na pamamakayag, sinubukan naming personal na makapanayam ang kampo ni Ang. Nagpadala rin kami ng sulat sa opisina ng kanyang abogado. Ilang beses din namin tinawagan ang mga numerong nakalagay sa website ng kanilang law office pero hanggang ngayon,
wala pa rin kaming nakukuhang sagot mula sa kanilang panig. Gayunpaman, mananatiling bukas ang resibo para sa kanilang magiging kasagutan. Ayon sa Philippine National Police, inilagay na nila sa protective custody si Patidongan. Ang 15 pulis naman na pinangalanan daw ni Patidongan sa kanila, nasa restrictive custody na habang patuloy na iniimbestigahan kung may kinalaman nga ba sila sa pagkawala ng mga sabungero. Ang Department of Justice naman, itinuturing ng persons of interest sa mga pangalan na binanggit ni Patidongan. Marami tayong iba-ibang klaseng ebidensya. We have CCTV footages. Marami tayong ibang hawak. Mabigat lang talaga itong laban dito kasi nga sobrang daming pera at sobrang daming koneksyon. With all the statements of the witness kasi, kailangan talaga nating i-verify yan. Lalo na yung mga pictures, videos, recordings, screenshot, yun po, nagpapalakas talaga ng mga statements ng isang testigo. Kaya hindi naman namin binibase yung actions namin solely dun sa testimony niya. July 10, sinimula na ng Department of Justice kasama ang Philippine Coast Guard at Philippine Navy ang pagsisid sa Taal Lake. Nung nalaman namin kung saan yung jumping point through credible information, saan yung jumping point dun sa may shore, no, lake shore. Alam natin kung gaano kalayo yung dinaanan nila para ibagsak yung mga katawan. That's where we focused our search on. Bago matapos ang araw, may nakuhang mga sako mula sa lawa nang buksan. Mistulang mga buto ng tao ang laman nito. Kinabukasan July 11, ilang pang sako ang nakuha sa search and retrieval operations. Susuriin daw ang mga ito at kukuhanan din ng DNA samples ang mga kamag-anak ng mga nawawalang sabungero. Sa mga ibinunyag na paratang ni Dondon Patidongan, nagsabong ang iba't ibang panig na kanyang idinadawit. Pero wala pa rin kasagutan ng pinakamakalagang tanong sa lahat. Makalipas ang mahigit 4 na taon na paghihintay ng mga pamilya ng mga nawawalang sabungero, may hustisya nga bang naghihintay para sa kanilang mga mahal sa buhay? Sama-sama nating ituwid ang tiwali at baluktot. Itakwil ang maling gawi at modus na bulok. Walang ligtas ang kabusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Hanggang sa muli, ako po si Emil Sumangil. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel